Mayong aga sa inyo tanan. Dalayawon gyud ang Ginoo nga sa subong nga aga makapadayon kita sa aton morning devotional. We praise the Lord for giving us a brand new day and nga makapadayon kita kabuhi sa subong nga adlaw para sa aton nga Ginoo. Magapadayon kita sa aton nga devotional sa ginsugudan naton nga three-part series nga nagligad ining God of Many Chances or God of Second Chances. Ginlantaw naton ang libro ni Jonah, ang story ni Jonah from Jonah chapter 1 verses 1 to 3. Aton basahon ko diri sa New American Standard Bible from verses 1 to 3. Jonah chapter 1, 1 to 3 hambal diri. The word of the Lord came to Jonah the son of Amittai saying, "Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, because their wickedness has come up before me." But Jonah got up to flee to Tarshish from the presence of the Lord. So he went down to Joppa, found a ship that was going to Tarshish, paid the fare, and boarded it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Now, ang story ni Jonah, isa gid sa mga very familiar gid nga story sa aton halinsang gagmay pakita, especially for those nga nagdako sa simbahan, sa Sunday school. And we have heard this story multiple times sa aton nga childhood hasta nga nagdako kita. Now, I must say that the story of Jonah is often one of the most misunderstood nga stories in the Old Testament. Kung lantaw kita sa story ni Jonah, ang emphasis kid permi kay ara sa disobedience ni Jonah, ara sa kagrabe sang bagyo, sa kadako sang isda nga nagtulon sa kay Jonah. Although those are good things and very good details nga nagahatag spices sa story, ang point gid sa book of Jonah is the God of Jonah. And actually, this book is about the mercy of God. Kung paano gid kaluy-an sang Dios ang mga tao nga hindi pa tumuluo sa iya, just like the people in Nineveh. Kung paano man ginatagaan sang kaluoy kag tsansa sang Dios ang iya nga makaanakan sa tion nga naga-disobey sila sa Ginoo. Now, sa sining series nato ng atong tagaan emphasis is ang chances. No, ang chances form ini sang kaluoy, sang mercy sang Ginoo sa kabuhi ni Jonah. So muna ang gusto ko nga tagaan sang emphasis sa subong nga aga sa sining nga three-part series naton. Nung lesson naton diri nga gin-emphasize is that wala gid sang tawo nga actually makapalagyo sa Ginoo. No, agit talang kapalagyo ta sa Ginoo, but hambal gani sang psalmist, how can I flee from your presence? Kung magkadto ko sa pinakataas nga point sa kalibutan, ato man dito presensya sang Dios. Kung manaog ko sa pinaka-lowest nga point, as far as human capacity is concerned, ang presensya sang Dios ato man gyapon dito. That's why dakwin ko ang punto nga wala gid sang isa sa aton nga actually makapalagyo sa Dios. So gusto ko ni kwaon nga tion para i-encourage ang mga ginikanan ay hanay mga kabataan kamo nga nagapalagyo sa Dios. Mga kabataan, kamo nga ginatalikdan nila ang Ginoo. Now, I want to comfort you this morning by saying to you nga ang Ginoo naton is a God of many, many chances. Ang Ginoo hindi siya dasig mag-give up sa mga katawhan. Ang Ginoo naton maluluyon nga Dios. Wala sa makapalagyo sa presensya sang Dios. Keep on pleading for your loved one na magpanumbalik sila sa Ginoo. Maybe ikaw isa ka spouse, ang imong nga bana o kung ang imong nga asawa hindi tumuluo, and it is giving you a hard time. No, the same encouragement is for you. That no one can actually flee from the Lord. Wala sang isa sa aton nga madula sa vision o kung sa radar sang aton nga Ginoo. Our God is a God of multiple chances. He is a merciful God. We keep on hoping for Him. Now, ginsugdan nato ng ining pagtuon kag ang aton diri nga gina-identify ang mga tatlo ka mga red flags. No, tatlo sa mga pwede naton ma-consider nga misconception, especially sa pagsunod naton sa Ginoo. No, diri sa story ni Jonah, ang first gid diri naton nga bantayan, kaya muning sa ginimo ni Jonah, ang first giniginto na naton nagligad is that personal concerns must not be prioritized above God's word. Kung naintindihan naton nga si Jonah, may mga balatsagon siya, may mga rason man siya nga hindi siya gusto magsunod sa Ginoo. So mas ginuna yan ni Jonah ang iya personal nga mga concerns. So ang first nga red flag, ang first ginaton nga bantayan is that hindi naton dapat iuna ang aton personal nga mga balatsagon kumpara sa kung ano ang ginapatuman sang Dios aton. So diri nakita sa ikaduha nga red flag, on verse 3, basahon ko luwat ang verse 3.
Sanging command na si Ginoo si Jonah to arise and to go to Nineveh, ari ang verse 3. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Ang second nga red flag, nung second nga bantayan natin dapat is that providential circumstances must not be confused as God's will. Liwaton ko ang mga circumstansya nga gintugot sa Ginoo, hindi naton dapat automatically ipanumdumon nga amo na ni ang kabubuton sa Dios. Tungod niya ang circumstansya maayo, tungod niya ang circumstansya nagaayon sa akon nga gusto matabo. So siguro amo na ni siya ang kabubuton sa Dios. No, hindi. Malearn naton sa story ni Jonah nga ang mga bagay sa kabuhi niya, especially sa nagapalagyo sa Dios, natabo gid according sa iya nga gusto. Kitungod gusto siya malagyo ang mga circumstansya, nag-ayon sa iya nga mga kabubok, sa iya man nga gusto nga matabo. So ang lesson diri sa aton is hindi naton ginapagtulokon dayon nga amo na lang kabubuton sang Dios kay tungod niya ang mga bagay nangin masulhay. Ang una gid naton nga konsiderasyon kung ano gid ang gin-command sang Dios. Ang mga circumstansya sa kabuhi naton hindi na sila primary nga way para nga mabal-an naton ang kabubuton sang Dios sa aton nga kabuhi. Ang pulong sang Dios gid amo ang aton number one nga discerner or determinative kung ano ang kabubuton sang Dios. Now, sa naghambal ang Dios sa kay Jonah, arise and go to Nineveh and preach against it. We might expect, no, tungod niyo si Jonah, prophet sa sang Dios, we might expect nga ang next na verse mahambal, and Jonah arose and went to Nineveh and preached against it. Pwede nga amo nang aton expect. But to our surprise, hindi na mo ang natabo sa verse 3. Instead of obeying the Lord, abruptly, Jonah fled from the Lord. Si Jonah nagpalagyo pagid siya sa opposite nga direction kung sa diin siya ginapakadto sang Dios. No, ang Nineveh, ara na siya sa part nga northeast ang iya nga direction. Ang Tarshish naman niya, ara man niya sa piyak na direction sa ginapakadtuan sang Ginoo sa iya. Hambal sang Ginoo, Jonah kadto ka sa east, kay makadto ka sa Nineveh. Sining ni Jonah, hindi ko. Makadto ko ya sa opposite na direction, makadto ko ya sa west. Jonah was determined to run away from the Lord. And hambal diri sa text naton, and Jonah went down to Joppa. Nanaog siya kuno sa Joppa. No, sa akon bala nga pagpabalandong sini ang ining word bala nga aning phrase nga went down, nanaog. It is true in two levels. It is true, number one, nga kung magkadto si Jonah sa Joppa, halin sa iya nga point of origin, kung lang tabon mo ang mapa, gapanaog din man siya. Kay manaog pa siya sa sea coast, manaog pa siya sa coastal nga area. And secondly, it is true sa sense nga sa pagpalagyo niya pakadto sa Joppa, he is going down spiritually because he is disobeying the Lord. So it is true on two levels. Kung natawonin mo ang action diri sa sininga chapter, manotice ninyo ang word bala nga down, kaapat gini siya din-mention. Hambal sa verse 3, he went down to Joppa. Secondly, he went down into the hold of the ship na naugid si Jonah sa pinakadalom nga parte sang barko. Ikatatlo, he went down into the sea. Sa tong part sang story niya, ginaboy na siya sa dagat. And number 4, he went down into the belly of the fish on verse 17. Sa pagpalagyo ni Jonah sa Ginoo, he is not going up. He is not going up spiritually. Kung disobey ka sa Ginoo, the only way is for you to go down. When you try to run away from the Lord, when you try to do things na hindi according sa kabubuton sang Ginoo, you are not going up. You are only spiraling down and down and down and down. Mga utod sa Ginoo, hindi na siya coincidence. Hindi na siya coincidence. This is the reality of what happens when one person disobeys God. Every time you run away from the Lord, you never go up. You always go down and down and down and down until you are buried so deep sa imong nga sala kag sa imong nga pagpalagyo sa Ginoo. Na may duha ko diri collection na gusto i-emphasize. Number 1, when you run away from God, there is always a vacant cabin. Let me explain. Sa mga tion nga desidido nang kita malagyo sa Ginoo, na notice ninyo nga mas hapos malagyo sa Dios kay tungod niya ang mga circumstansya nag-align.
Sang si Jonah nag-decide nga magpalagyo sa Ginoo, he went to Joppa. Nga natabuan lang gid nga may barko dito sa Joppa nga pakadto sa lugar na kung sa diin gusto ni Jonah malagyo. Pagpanaog niya sa Joppa, may nakita gid siya nga barko nga pakadto gid sa Tarshish. It was a very long way from Joppa to Tarshish. And Jonah might have thought, wow, it seems like ining layo ko travel. It's looking good. Everything is falling into its place. Mayo lang gid may barko nga exactly makadtugid sa lugar na gusto ko kadtuan. Mga utod sa Ginoo, please take note that when you decide to run away from God, there is always a ship, there is always a ride going to your Tarshish. There is always a room, a cabin, a space for one more. Malagyo ka sa Ginoo, ang circumstansya ma-align gid sa imong pagpalagyo sa Dios. Kitungod niya ang yawa, gapaningwa man nga magpalagyo ka sa Ginoo, so ginabuligan niya man ka kung amo na ang desire sa imong tagipusoon. When you choose to run away from God, there is always a cabin vacant just for you. No, beware of that. No, second nga lesson diri, when you run away from God, there is always a valuable cost. May biligid ang imong pagpalagyo sa Dios. No, what are the odds? Nasang si Jonah nalagyo siya, may kwartagid siya sa iyang bulsa para nga ibayad niya sa ticket. No, what are the odds sa nagkadto siya sa Joppa, ara gid ang barko niya magdulong sa iya pakadto sa Tarshish? When you run away from the Lord, Satan is always happy to provide for you the transportation that you want. Kung gusto ka malagyo sa Ginoo. Mangutod sa Ginoo, kung tutuod tigid ng Kristohanon, naka-attest gid ikaw nga mas hapos magpalagyo sa Dios kumpara nga maghimo ko anong insakto. Mas budlay magpanumbalik sa Ginoo kaysa nga malagyo sa Ginoo. That's why may mga Kristohanon nga after nga nakasala sila, instead nga maghinurusol sila, do the difficult part of repenting and running away from the Lord, of humbling themselves, kung kaisa, bas ginapadayon na lang nilang ilang pagpakasala, tungod nga mas hapos na siya obrahon, itungod nga ang yawa kang kalibutan, dahil imo tagipusoon, nag-assist man sa imo nga pagpalagyo sa Diyos. Abyan, utod sa Ginoo, if you have found yourself in that direction, I plead for you to stop and to come home. God is a merciful God. God is a God of many chances. Come home. Don't be like Jonah. Nga ginbagyuhan anay isang Diyos ng iyang nakabuhi. Nga gintulon siya anay isang isda anti siya nag-surrender sa Ginoo. Ano ayan ang ginarason ni Jonah, no? Samtang kapalang Diyos sa Ginoo. But beloved in the Lord, whenever you decide to disobey the Lord, it is always easy to find an excuse. Kahapos gid mag-justify. No, parehos nga nagkuman ang Ginoo nga sa mga yung people naton, hindi ka mo makipagrelasyon sa mga hindi tumuluo. So kung kaisa kahapos lang ni i-disobey kitong magginahambal ka lang sa kaugalingon, tanga, kaagi man ko nga boyfriend ko, Christian, gintunto yaman ko, ginbreak yaman ang akong heart. Mayo pa niya ang hindi tumuluo, kaya doon mabuot pa. No, that is, no matter how hard we justify it, that is still an excuse. That is still a justification of the wrong thing na ginahimo naton. No, ano ba yung imong justification? Para mapadayon mo ang imong pagpalagyo sa Ginoo, kag ang imong paghimo sang sala. Utod sa Ginoo, sa pag-end naton sang sining parts ang atong nga devotion, akon pamangkot, where did this meditation find your heart today? Are you running away from God? Are you physically present sa simbahan? Physically present sa mga physical na mga aspects ng imong pagkakristohanon, pero ang imo gali niya kalag kapalagyo sa Ginoo? Maybe you are a part of the ministry, pero kabalo ka gid niya deep down in your heart at tagipusoon malayo-layo gid sa Dios. Or maybe ari ka diri sa sining aga. Kaya makahambal ka gid nga wala gid ko nag-abot sa punto sa kabuhi ko that I have been so near to God. Ari ko subok sa punto sa kabuhi ko madalom-dalom nang gid ko sa akong pagpakasala. Maybe you are wondering in your mind, is there still a chance for me? Brother, sister, stop kundiin ka man subong sa imong pagpakasala. Turn to the Lord, repent, and be healed. No, God is a God of many chances. Sa aton yung pagpadayon sini, masakwan naton sa part sang story kung paano sang Ginoo gintagaan siya sa kagbugay, kag kaluoy si Jonah. So ang challenge ko sa imo is to stop
Stop running away from God. Because running away from God is always a way down. No, hindi ka gid makatusngaw, hindi ka gid maumpawan unless you turn to the Lord. No amount of favorable circumstances ang pwede mag-override sa kung ano ang klaro maginsaad sa Diyos sa iyang mapulong. Ang mga circumstansya nga ginaalaw sa Diyos, they are foolish if amo lang na ang imubasihan sa pag-determine sa kamubuton sa Diyos. The Word of God is supreme than what you think is an open door sa imo nga mga circumstances. Beloved in the Lord, God is a God of chances. Kung ano man na, kung kasala ka man sa imo nga desisyon, tigara kasubong sa pagpakasala, please stop, repent, and return to the Lord. Kabay pang encouragement sa siningaga para sa aton is that in our decisions, we will be discerning kung anong gidbala ang ginsaad sa Diyos nga ipatuman sa akon. Kabay pang hindi naton pagbasihan ng aton circumstansya lang. May the Word of God be supreme in anything and in everything sa aton nga kabuhi, especially sa pag-seek naton sa plano kagabubuton sa Diyos sa aton nga kabuhi. Magapangamuyo kita. Salamat din Ginoo sa siningaga. Salamat sa imong pulong. Kabay pa nga mag-encourage ini sa imong mga kaanakan, nga padayon nga magtuman sa kung ano Ginoo ang klaro nga ginsaad mo sa imong pulong. Matuod gid Ginoo nga masapos malagyo sa imo tungod nga damo sa mga factors ang nagabutong sa amon. Ang fallen nga kalibutan, ang yawa, kag ang amon fallen nga tagipusoon. Pero Ginoo ga pangamuyo kami sa bugay, nga buligyan mo kami nga obrahon kung anong insakto. Sa amon Ginoo, sa mga kaanakanin mo nga ayhan ara subong sa path of obeying you, kaya gina-enjoy nila Ginoo ang blessings of obedience, please give them the grace to stay there. Sa mga kaanakanin mo Ginoo nga subong ayhan, nakakilala sila sa imo bilang ilang manluluwas kay Dios pero ara sila nakabuhi sa pagpakasala. Father, may this message reach them that you are a merciful God and that if they confess their sin, you are faithful and just to forgive. Kung may ari man diri ayhan Ginoo nga nagapamati nga wala tagid sa personal nga kaantanan sa imo. Kaya ang balaan nga espiritu gapanghikot siya tagipusoon subong kinahanglan niya ang kapatawaran nga imo nga gina-offer. Please help that person turn to you, to come to you in repentance and in faith, believing that only Jesus Christ can forgive us of our sin and can save us from the penalty of our sin in hell. Father, I commit to your people now. Please use your word to encourage them to live for you today. This is our prayer. In Jesus' most mighty name we pray. Amen. Good morning, everyone.